or gitudlo mahitungod sa bautismo. Unya kasagaran nganong nga teaching sa bautismo, kung bautismohan ka maluwas ka, kadungog mo na? Kisa na kadungog ka na? Kung bautismohan ka maluwas ka, kadungog mo? Alright. Wala na sa Biblia nga kung bautismohan ta maluwas ta. O sige, tanaw na to Mark 16:15 or 15:16. Mao na ang bersikulo nga gigamit sa mga born again kung bautismohan ta maluwas. Sige, palihog itong ablihan. Hato nang i-refute nga dili ang bautismo ang nakaluwas. Mark 15:16. Sige, tanaw na to. Kung dili 15:16, 16:15. Basi nabali lang. Okay, 16 verse 15. Basahon na to pag-ayo, unya sabton na to ang Biblia. Kay kung di na to sabton, mauning malimbungan ta nga ang bautismo makaluwas. Sige, dungan sa pagbasa verse 15, ready? Ay sa Matthew man din ako Mark. Dahil lang ha. Alright, verse 15. Ready? Basa. Wait sa 15, 16 siguro. 16, 15. Ay, 16, sorry. Chapter 16, verse number 15. Verse 16, sorry. Chapter 16, verse 16. Sige. 16. Ready? Basa. He that believeth and is baptized shall be saved. Okay. Kasabot mo na? Amen. Sige, sabton na to. Siya nga nagatuo o gibautismohan, maunsa siya? Luwas. Kinsa ang maluwas? Ang nagtuo unya bautismohan. Teman igid niya, naay duha ka butang aron maluwas. Primero, muto, sunod magpabautismo. Kung muto ka, unya bautismohan ka, ingon sa Biblia, maunsa ka? Kadayunon na tong basa, tiwason na tong basa, kay dihara nakafocus ang mga born again nga kung bautismohan ta, maluwas ta. Pero adunay duha ka butang, muto o magpabautismo, maluwas. Tiwason og basa. Sige, ready? Tiwas. But he that believeth not shall be damned. Kinsa ang malaglag? Ingon sa Biblia, apan siya nga dili mo tuo pagalaglagon. Notice ninyo nga sa paglaglag, unsa na paglaglag? Ang maadtog impierno, katurang wala mo to. Giapil ang bautismo, wala. Wala na ilabot ang bautismo. Of course, kung ang tao mituo kang Hesus unya naluwas na siya, kinahanglan siya bautismohan. Pero dili pwede na balihon nga bautismohan kadaan aron ka maluwas. Dapat maluwas sa ayha bautismohan. Kaya ang nahitabo manggod karon, teaching nila kinahanglan ka bautismohan aron ka maluwas. Sayop na. Sayop. Kay klaro kayo na siya nga nagtuo, unya gibautismohan siya maluwas. Duha ka butang, tuo pagkasunod bautismo. Unya ang sumpay apan siya nga wala nagatuo pagalaglagon, maadtog impierno. Mo na ang damnation, impierno. So wala giapil ang bautismo sa maadto sa impierno. Bisan pag dili ta bautismohan, once naluwas ta, dili na gyud ta maadto sa impierno na. Tagay mo na akong example. Sa dihang ang kawatan gilansang dito sa cross, di ba? Duha ka kawatan man dito sa cross. Alright. Ang usa ka kawatan nagyaga-yaga, namang gyud mga yaga-yagaon, no? Di man gyud nato malikayan. Brad Jeremy, good morning. Di gyud nato malikayan na agid ning gitawag nato mga yaga-yagaon. Bisan asa sa simbahan na gani yaga-yagaon. Di gyud nga naman dili mahimong bigo ang grupo kung way yaga-yagaon. Pero naapo yaga-yagaon nga pilosopo. Lahi to. Kaning dito sa cross, paglansang kang Hesus, yaga-yagaon niya pilosopo. Ingon siya, kung Ginoo ka, naog diha sa cross.
luwas sa imong kaugalingon, luwas sa pud mi. Kung imong tanawon sa philosophy nga side, di ba tama? Kung Ginoo ka, naog sa cross. Luwas sa imong kaugalingon, luwas sa sabmi. Tama. Ipamatuod nga Ginoo ka. Pero di naman kinahanglan nga moingon pa si adto kay tubig iyang gilakaw. Ang patay iyang gibuhi. Ang bakol nakalakaw. Ang buta nakakita. Pero kining tao, naay prinsipyo nga to see is to believe. Di ta mutuo kung di ta makakita. So dito sa cross, ingon pa niya, kung Ginoo ka naog sa cross, luwas sa imong kaugalingon, luwas sa sabmi. Okay? Pero ang usa ka kawatan miingon, ayaw pagsulti ana. Kita ang angayan ilansang diri sa cross kay kita ang nakasala apan kanang tawhana walay sala. Timan ang usa ka kawatan wa motuo. Ingon pa niya, kung question mark na daan, kung Ginoo ka. So sa ato, huwag siya mutuod. Ginoo ni siya, really. Kung Ginoo siya, munaog siya sa cross, luwason mi niya. Ang usa ka kawatan miingon, ay pagsulti anak kita ang nilansang diri sa cross kay kita ang nakasala. Apan kanang tawhana walay sala. Ingon din siya sunod nga statement. Iyang gisulti, Ginoo, hinumdumi ko kung tuwa ka na sa paraiso. Ang kawatan nga usa miingon, Ginoo, kung tuwa ka na sa paraiso, tuwa na ka sa langit, hinumdumi ko. Kay kining kawatan, kabalo na siya nga dili siya makaadto sa langit. Kini bitawng taong makasasala. Kabalo naman gyud ta mismo kita sa tong kaugalingon. Malabo gyud ko makadtog langit. Kay kabalo man gyud ka nga dautan ka kadtong kawatan po di mo na Ginoo. Kung tuwa na ka sa langit, hinumdumi baya ko. Ingon ni Jesus, karon dayon uban ka nako sa paraiso. Ang pangutana, niingon ba si Jesus nga kinahanglan pa ka bautismuhan? Kini nga bersikulo mao ni. Siya nga nagatuo og bautismuhan siya maluwas. Duha ka butang ha, aron maluwas. Mutuo unya bautismuhan. Kung mutuo ka, unsa ganitong tuuhan? Tulo ka butang, death, burial, and resurrection. Pagkamatay, paglubong, o pagkabanhaw ni Jesus. Kung mutuo ka na, unya bautismuhan ka, maluwas ka. Apan kung dili ka mutuo, ikaw pagalaglagon. Unsa ganitong kalaglagan? Impierno. Kung dili ka mutuo, maimpierno ka. Ang tao nga dili mutuo, mao'y maadto sa impierno. Pero ang tao, wala na ilabot ang kalaglagan, wala na ilabot ang bautismo. Timan-an nato ni ha, kay maogyud na ang pinakakumon nga bersikulo nga ginagamit sa uban nga kinahanglan bautismuhan ka aron ka maluwas. Ang bautismo walay panginlabutan sa kaluwasan. Walay labot sa kaluwasan. Now, unsa man di ay ang bautismo? Okay, ato ning hisgutan karon nga buntag. Ang bautismo. Naklaro na nato, ang bautismo walay labot sa kaluwasan. Napay isa ka point nganong walay labot sa kaluwasan ang bautismo. Wala pa si Jesus dinhi sa kalibutan. Naa na si kinsa? John the Baptist. Unsay trabaho ni John the Baptist? Unsay bradbong? Tig bautismo. Insakto. Ang trabaho ni John the Baptist, tig bautismo. Gani ang nagbautismo ni Jesus kinsa? Si John the Baptist. Kung ang bautismo makaluwas pa, nganong bautismohan pa man si Jesus ni John the Baptist? Nakita ninyo ang point? Wa man nagkinahanglan si Jesus og kaluwasan. Kay luwas man siya daan. Pero nganong nagpabautismo man siya, makita nato dinhi karon sa atong tun-an, unsay tuyo sa bautismo. Unsay katuyuan, unsay rason nganong magpa-bautismo. Timan-an nato, ang bautismo walay labot sa kaluwasan. Bisan pag di ka bautismohan, basta kay luwas ka na. Unsa ganitong kaluwasan? Tulo ka importanteng butang. Una, paghinulsol. Acts chapter 3 verse 19, kung maghinulsol ta sa atong sala, ang atong sala iyahang
papaon, irison sa Ginoo. Ang atong sala nakalista. Pero ang nakanindot sama gud sa inyong utang sa tindahan, di ba nakalista? Inigbayad ninyo sa utang, unsaon nila? Crash out. Pero ang nakanindot sa Ginoo, ang atong sala, kung maghinulsol ta, dili niya i-crash out. Ingon sa Biblia, iyahang papaon, iris. Buti pa sabot, wala na yun. Wala na kayo makita. Irison. So, una, aron ka maluwas, kinahanglan ang paghinulsol. Kay kung maghinulsol ta, papaon niya ang atong mga sala. Ikaduha, aron ta maluwas, kinahanglan ta nga muunsa. Acts 16:31, mutuo kang Ginoong Hesukristo. Ingon sa Biblia, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mutuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Unsay tuuhan nato kang Ginoong Hesukristo? Nga siya namatay, gilubong og nabanhaw. Kung mutuo ta nga si Jesus namatay, gilubong og nabanhaw, ingon sa Biblia, maunsa ta? Maluwas. Dili ako'y nagsulti. Pulong sa Dios ang nagsulti anaha. Kung mutuo ka, Ginoong Hesukristo nga namatay, gilubong nabanhaw, ikaw maluwas. That's Acts 16:31. And then Revelation 3:20, ikatulo, aron ta maluwas, kinahanglan ta nga mounsa. Ingon ni Jesus, tanawa, ako nagtindog sa pultahan og nagapanuktok. Revelation 3:20. Kinahanglan nga atong dawaton si Jesus sa atong kasing-kasing. So, mauna siya ang pamaagi sa Dios mahitungod sa kaluwasan. Ang simbahan, daghan og pamaagi maluwas ta. Apan ang Biblia, simple kaayo ang pamaagi sa Dios. Juan 14:6, Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas og pinaagi kang kinsa, kang Ginoong Hesukristo. So siya ra gyud ang manluluwas. Dili ang atong simbahan, dili ang atong relihiyon, mismo ang atong pagbinuotan dili makaluwas nato. Ang uban mo binuotan lang ta maluwas ta. Wala gyud kay mabasa sa Biblia na kung magbinuotan ka maluwas ka. Wa gyud na sa Biblia. Okay. Sa atong padayonon. Water baptism is an important step of obedience in the life of a Christian. So, ang pagpabautismo sa tubig, importante kini nga lakang isip pagtuman sa kinabuhi nga Kristohanon. So, kung nagpabautismo dahil ka, imong gituman ang una nga lakang sa pagtuman. Nganong tuman man? Kay ang bautismo gisugo ni Ginoong Hesukristo. O mismo si Ginoong Hesukristo nagpa-bautismo. Unya pagpabautismo ni Jesus, ingon dayon siya, sundan ninyo ang akong mga lakang. Alright. At the beginning of this study, pagsugod nato ani nga pagtuon mahitungod sa bautismo, ang usa kinahanglan iyahang sabton nga ang pagpabautismo sa tubig dili gikinahanglan para sa kaluwasan. Timan-ay gyud ninyo, ang pagpabautismo walay panginlabutan sa kaluwasan. Ang tao bautismohan kay siya na luwas. Pero dili ka bautismohan para maluwas. Sayop na, sayop. Magpabautismo ko para maluwas ko, sayop. Dili na mao. Ang tao nga luwas, dapat gyud siya bautismohan. Pagsunod sa sugo ni Ginoong Hesukristo. Uban sa tanan nga lahi-lahi nga pagtudlo mahitungod sa bautismo, ang Kristohanon dapat masayod unsay gisulti sa Biblia. Aron iyang sundon kini. Kini nga pagtulun-an nagtudlo mahitungod sa pagpabautismo sa tubig. Apan sa katapusan niini nga lesson, atong makita nga adunay nagkalahi-lahi nga bautismo dinhi sa Biblia. Dili lang usa ka bautismo. Adunay isa, duha, tulo, upat ka klase nga bautismo nga makita nato sa Biblia. Adunay bautismo ni Moses. Ang bautismo ni Moses gitawag siya nga baptism of cloud and baptism of the sea. Katubitang naa sila sa kamingawan, unya ingon sa Biblia adunay pillar of cloud nagtabon nila.
Nganong gitabunan man sila sa pillar of cloud? Kay kung naa ka sa diserto, unya walay panganod, unsa dito sa diserto? Perting inita. Naa sila sa diserto, nagbaklay sila dito, gitabunan sila sa pillar of cloud. Naay haligi sa panganod nga nagtabon nila samtang naa sila sa diserto. So mo to siya ang baptism of Moses. Unya na doy gitawag nga baptism of fire. Matthew chapter 3 verse 11. Kining baptism of fire, same. Tanaw na to para dito masayop. Matthew 3:11. So, adunay upat ka klase sa bautismo ha. Ikalima ang baptism of water. Baptism of Moses. Katong baptism of Moses, ang verse ato 1 Corinthians 10, 1-2. Ang baptism of fire, Matthew chapter 3 verse 11. Wala na ni panginlabutan nato ang ato ara kinirang baptism of water. Pero ato ning tun-an kay basin maglibog mo daghan ang baptism diri sa Biblia. Yes. Daghan dili lang sa tubig. Pero kini nga mga bautismo wala na ni panginlabutan nato. Matthew, baptism of Moses watay labot ato. Ilahar ato sa mga Hudiyo dito sila sa Kamingawan. Matthew 3:11. The Bible says, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that hingon ba niya din but he that cometh after me. Kinsa nagsulti ani? Si John the Baptist. Ingon ni John the Baptist, ako magbautismo kaninyo sa tubig ngadto sa paghinulsol. Apan siya nga moabot human kanako mas gamhanan kay kanako. Kinsa ning gihisgotan ni John? Si Jesus. Ingon ni John, siya nga mupuli nako, mas gamhanan nako, whose shoes I am not worthy to bear. Dili gani ko angayan mudala siyang sapatos. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Siya magabautismo kaninyo, si Jesus magbautismo kaninyo sa balaan nga espiritu ug sa kalayo. Wala tay mabasa sa Biblia nga si Jesus na siya gibautismohan sa tubig. Bisan usa. Bisan ang disipulo ni Jesus, wala niya gibautismohan sa tubig. Apan gibautismohan ni Jesus iyang mga disipulo sa balaan nga espiritu ug sa kalayo. Ang baptism of fire, ang nag-perform ani sa Biblia, makita nato si John the Baptist. Unto repentance, sa paghinulsol. Alright. Sunod, na baptism of death. Matthew 20 verse 22. Bautismo sa kamatayon. Kining bautismo sa kamatayon, Matthew 20 verse 22. Ato sa ning idil ning mga klase sa bautismo. Kay basin maglibog mo, kadaghan ba din klase sa bautismo? Matthew 20 verse 22. But Jesus answered and said, okay, nadiya sa screen. Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism I am baptized with? They say unto him, we are able. Kining mga disipulo, wa ni sila nasayod unsa ang bautismo nga gisgutan ni Jesus. Ingon pa ni Jesus, wa mo kabalo unsa inyong gipangayo, dili ninyo kaya imnon ang kupa nga akong ginainom. Kini nga kupa nga gisgutan ni Jesus mao kini iyahang pagantos. Di ninyo ni kaya ang pagantos nga akong magian. Ingon pa niya, and to be baptized with the baptism I am baptized with. Di ninyo kaya ning bautismo nga akong ibautismo kanako. Kini nga bautismo nga gihisgutan ni Jesus mao kini ang iyang kamatayon dito sa cross. Walay bisan usa ka disipulo nga namatay nga parihas kang Ginoong Hesukristo nga nagpas-an sa cross gikan Jerusalem paingon sa Golgotha 15 kilometers tungas bukid. Walay disipulo naghimo ana. Hinuon naay disipulo nga gilansang sa cross. Kinsa man? Si Peter. Pero wala niya gipasan niyang cross. Gilansang siya sa cross. O niya, ingon pa ni Pedro, ayaw lang ko ninyo ilansang parihas sa akong agalon.
Ingon pa niya, hangyo lang ko ninyo. Baliha lang ko. Ilansang lang ko ninyo pinabalik. Kay dili ko angayan ilansang parihas kang Hesus. So, gilansang si Pedro, tuwad. Iyang tiil sa ibabaw, iyang ulo sa bus. Kaya ingon pa niya, di ko angayan nga ilansang sama kang Hesus. So, muna ang bautismo, nagisgutan din bautismo sa kamatayon. Katong kamatayon ni Hesus. And then lastly, we have the baptism of the Holy Ghost, 1 Corinthians 12:13. So, muna ang mga different kinds of baptism. Now, balik ta sa baptism of water. Kay mauman ni ang atong pagabuhaton. Dili man ta maghimo atong baptism sa cloud. Human naman to, kang Moses man to. Baptism of the Holy Ghost. Kining baptism of the Holy Ghost, nahitabo ni sa ato. Human nato, gidawat si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Nabautismuhan na ta sa balaan nga Espiritu. Human ka naluwas, you are already baptized with the Holy Ghost. Nabautismuhan na ka sa balaan nga Espiritu. Alright. Water baptism. Number 1, palihog lang, katong mga nag-take note, o kadtong nagplano magpabautismo, dapat inyo ning masabtan o dapat inyo ning timanan. Water baptism does not have part in our salvation. Ang pagpabautismo sa tubig, wala kini panginlabutan sa atong kaluwasan. Dapat masabdan ninyo ni. Dili ko mo bautismo kung di mo kasabot ani. Ang pagpabautismo sa tubig, walay labot sa kaluwasan. Hangyo ko, kinsa tong nagplano magpabautismo, palihog taas kamot. Nagpataas na mo last week. Lihog taas kamot. 1, 2. Nay 2. Nakoy 2 nakita. Nagplano magpabautismo. Ang pagpabautismo sa tubig, gusto na ko nga masabdan gini pag-ayo, wala nilabot sa kaluwasan. Okay? Pero kung luwas na ka, dapat nga magpa-bautismo. Okay. Water baptism cannot be part of salvation. Ang pagbabautismo, dili pwede mahimong parte sa kaluwasan nga naman. Kay ang pagpabautismo sa tubig, unsa man ni? Buhat ni. Work. Di ba kung magpabautismo ka, trabaho man na. Madto ka sa dagat. Itunlog ka ito. Madto ka sa suba. Itunlog ka ito. By the way, ang pagpabautismo sa tubig, dili magmatter dagat, sapa, swimming pool, diha sa prisuhan, drum. Di ni komedya. Diha sulod sa prisuhan, naay ginabautismo handa, sulod sa drum, ito slow. Walay problema. Okay ra na. Basta kay tubig. Muna siya ang water baptism. Salvation is not of works. Since ang bautismo buhat or trabaho, di siya pwede mahimo nga parte sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan dili trabaho. Basahon na to. Ma'am Jing, pwede Ephesians 2:8 and 9. Okay, sige. Ephesians 2:8 and 9, dungan verse 8, basa. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sabi ni Saya pa, kay pinaagi sa grasya kamo na luwas. Unsa ang nakaluwas na to? Grasya. Kung wala pa'y grasya sa Dios, disgrasya ta. Kay maadto gyud ta sa impierno. Unsa man ang grasya? Ang grasya nga gihatag sa Dios ang iyahang bugtong anak. Namatay dito sa cross aron pagbayad sa atong mga sala. Mao na siya ang grasya. Ingon sa Biblia, pinaagi sa grasya. Sorry Ma'am Jing, balik ta. Kita naluwas tungod sa pagtuo. Ang grasya nga namatay si Jesus, ginugong unya na banhaw. Naana ang grasya. Pero kung dili ka mutuo sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw, dili gyapon ka maluwas. Di kinahanglan jud ka nga mutuo
Ingon sa Biblia, and that not of yourselves. Ang kaluwasan dili ni pinaagi sa atong unsa? Ang kaluwasan dili pinaagi sa atong kaugalingon. Dili ta maluwas pinaagi sa atong kaugalingon. Rinante, dili nimo kaya luwason ang imong kaugalingon. Kay kung kaya pa nimo luwason ang imong kaugalingon, dili na ilansang si Kristo sa cross. Magbinuutan na lang ta. Maluwas man di ta. Di na kinahanglan ilansang si Kristo sa cross. Ingon sa Biblia, dili pinaagi sa atong kaugalingon. Unsa daw ang kaluwasan? It is the gift of God. Ang kaluwasan. Unsa nang gift? Regalo. Gasa sa Dios. Kung naay regalo, kinsa sa inyo kailag regalo? Kailan mo tanan? Regalo. Ang pangutana, ang regalo ihatag sa imo. Kinahanglan pa wala nimo trabahoan? Dili na. Regalo gud na. Kung imo ba ng trabahoan, suhol na na, di na regalo. Ingon sa Biblia, ang kaluwasan regalo. Di na nimo trabahoan apan kinahanglan nimo ang unsaon. Unsaon ang regalo para maangkon nimo. Kung akong ihatag ang regalo, unsaon nimo? Kung di nimo dawaton ang regalo, madawat mo dili. Maangkon nimo dili. Dili hatag ko. Brad, na ako regalo ihatag sa imo, moyon ka nga. Wa ko nagkinahanglan ng regalo basta. Siyempre ako naghatag, na-insulto ko. Ay, mao ba? Sige, kaya di makagustuhan ihatag ko na lang sa uban. Mao po na ang kaluwasan, regalo sa Dios gihatag para sa tanan. Apan nagyoy dili mo dawat. Gitanyag man ni Jesus ang kaluwasan para ni sa tanan. Walay relihiyon gipili, walay sikta, walay grupo, walay klase sa tao, dili ni sa Amerikano, sa Pilipino. Ingon sa Biblia ang kaluwasan para sa tanan gihatag ni Kristo. Nalang gyud tao nga dili mo dawat. Dili sab kaniya pugson kay wala may pugsanay ang kaluwasan. Apan kung imong dawaton, imuhang maangkon. Kung di nimo dawaton, ingon ni Jesus, ang nagasalikway kanako, isalikway usab sa akong amahan. So, Kristohanon, una sa tanan, unsa ito? Water baptism does not have a part in our salvation. Ang bautismo sa tubig, walay panginlabutan sa atong kaluwasan. Nga naman, kay naluwas ta pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo. Dili sa atong kaugalingon ang kaluwasan, gasa sa Dios. Sa verse number 9, not of works. Ephesians 2:9. Muna siyang sulod. Not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:9 muna. Dili pinaagi sa buhat, kay basin ang tao unsa nang boast? Magpahambog, magpasigarbo. Ingon sa Biblia, ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat, kay kung ang kaluwasan pinaagi sa buhat, ang tao magpahambog. Sige kog simba kada Domingo, dako kayong offering akong gihatag sa simbahan, ako'y naghatag anang electric fan, ako'y naghatag anang speaker. Manghambog ta kung ang kaluwasan pinaagi sa buhat. Ingon sa Biblia, ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat, kay kung pinaagi sa buhat ang tao magpasigarbo. Panghambog dahil naluwas na ko, kay nagpabautismo man ko. So dili buhat ang kaluwasan. Kung dili unsa gani ang kaluwasan? Grasya sa Dios tungod sa pagtuo. Dili sa atong kaugalingon apan gasa sa Dios. Number 2. Water baptism, ikaduha. Water baptism is commanded. Ang pagpabautismo sa tubig gisugo kini ni Ginoong Hesukristo. Sige, tanaw na to. Matthew 28:19-20. Dili ako'y nagsugo nga bautismohan ka. Si Kristo nagsugo. Matthew 28:18. Sige, verse 18. Basa, dungan. And Jesus came and spake unto them, saying,
all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19. Ready, basa. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. This is Jesus. Nag-istorya siya sa iyang mga disipulo. Sugod sa verse 18, please Ma'am Jing. Ingon pa ni Jesus sa mga disipulo niya, sa verse 18, sorry. Ingon ni Jesus, and Jesus came and spake unto them. Miabot si Jesus, nakig-istorya siya sa mga disipulo, miingon siya, ang tanang gahong gihatag ganhi kanako sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo, itudlo sa tanan nasod. Bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsay gisugo ni Jesus? Iyahang mga disipulo. Napabay nabilin sa disipulo ni Jesus karon? Wala na, namatay na ang 12. Wala na nabilin. Pero kita, gasunod pa kita sa sugo ni Jesus. Matthew 28:19. Mulakaw, musulti sa pulong sa Dios, mo na atong plano karon nga adlaw, pero ingon pa ni Paul, gibabagan ta sa yawa. Bitaw, ingon ni Paul, and Satan hindered us. Medyo na-disgrasya ko, pero pasalamat ko sa Ginoo. Nga sa akong pagka-disgrasya, sa 21 feet nga akong gihulugan, ang good news, wa gyud ko'y balik. Dako gyud kayo akong pasalamat sa Ginoo. Wa ko kasabot kung giunsa ko pagplastar sa Ginoo, pero mara gyud ni wala ko'y balik. Dalaygon gyud ang Dios. Dili to ako Iyahar gyud to sa Ginoo. Iyaha kong gisalo, giplastar ko niya, nga inigkahulog nako, di ko mabalik. So sa katong naulahi, pagkahulog nako, pagkulap sa damba nga akong gitungtungan, una akong ulo, dive. Pero gihatagan ko sa Ginoo pamaagi. Gitunulan ko sa Ginoo ug na ako'y magunitan. Nakagunit ko sa Parlins, mao ni nga nasamad ni akong duha ka kumagko. Paggunit ako sa Parlins, instead nag-dive nako, una na akong ulo, hagsa ko padulong sa wall nga nay upat ka kabilya. Paggunit nako sa Parlins, nabawg ang Parlins, nabanda ko sa wall sa simbahan. Pagkabanda nako sa wall sa simbahan, kani akong tuhod nga dako kayong sama 17 katahi, mao ni ang nasangit sa beam. Pagkasangit nako sa beam, ay habalem ko nahulog sa ubos. So grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. 21 feet. Kailan mo ni Ma'am Vanji? Si Ma'am Evangeline, nag-area sila, napandol siya, natukod iyang kamot, nabali iyang kamot. Kaya nung no? Nabali ang kamot ni Ma'am Vanji. Igo rin siya napandol, unya natukod. So, can you imagine anang natukod lang kayo, nabali. Si Seth, kaya nung mo ni Seth, katong taason din eh, kasi ba? Nagbike siya, natumba. Balik gyapon ng kamot. Gisiminto. Katong taga Westgate. Milagro na gud sa Ginoo. 21 feet. Kung grasya sa Ginoo, wa gid ko'y balik. Dungog ug himaya, iyahara gud sa Ginoo. Ang Ginoo ra gud ang atong pasidunggan. Di gud to ako. Kay kung ako, wa na. Patay na gud ko. So, mga Kristohanon. Nganong naabot man ta dito? Hisikot man tag water baptism. So, water baptism, sugo ni Ginoong Hesukristo. Si Jesus nagsugo, manglakaw, unya, ingon pa sa Biblia, mulakaw kita and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Even, bisan pa ang pagbabautismo sa tubig, dili gikinahanglan para sa kaluwasan, timan ang bautismo dili kinahanglan para sa kaluwasan. It is important as obedient to Christ. Importante nga magpabautismo ta sa pagsunod sa sugo ni Kristo. Kay ang bautismo gisugo ni Kristo. Pero di ni pwede balihon. Testimony nako, 12 years old ko nagpabautismo. Human akong bautismo sa akong pagka-12 anyos. Nag-Sunday school ang asawa sa akong pastor. Ingon pa niya,
Kung wala pa ka kasiguro sa imong kaluwasan, kung mamatay ka karon, kung namatay pa ko itong pagkahulog nako, 100% adto na gyud kog langit. Dili tungod kay maayo kong tao, di ko maayong tao, makasasala ko sa akong una-una, dautan ko nga tao. Pero kabalo ko nga makaadto kog langit. Nganuman, naghinulsol ko sa akong sala, mituo ko kang Hesus Kristo nga namatay gilubong nga banaw, ako siyang gidawat nga akong manluluwas. Ug nagsaad siya kanako nga iya kong gihimo nga iyang anak. John 1:12, nahimo kong anak sa Dios. Kung isip anak sa Dios, aduna na ko'y balay dito sa langit. Mo na ang saad ni Ginoong Jesucristo. Samtang nagtudlo ang pastor's wife, asawa sa akong pastor, ingon pa niya, karon kung nagduha-duha ka sa imong kaluwasan, kung mamatay ka karon, kunya di pa ka sigurado, isa ra gyud ang imong padulungan, impierno ra gyud. Di gyud ka makaadtog langit kung naa pa kay pagduha-duha. Human ako na bautismohan ha. 16 years old, 12 ko na bautismohan. Pagka 16 years old na ako, nag-review ang asawa sa pastor o kaluwasan. Ako ning buhaton kay basin sama nato. Ayaw mo kaulaw? 16 anyos na ko. Ming pataas ko sa akong kamot. Wa gyud ko maulaw kay nagduha-duha pa gyud ko. Ambot lang gaani. Ginoo na lay nasayod, langit ba ko o impierno. Kung naa bitaw kay pagduha-duha, mao na ang trabaho sa yawa. Butangan niya pagduha-duha ang imong hunahuna ug ang imong kasing-kasing. Pero ang pulong sa Dios di na gid ta angay magduha-duha kay nagsaad siya nahimo tang iyahang anak. Mao ni kung luwas na ka, angay na kabautismohan. Kung di pa ka luwas, ingon sa Biblia, tan-awa karon ang adlaw sa paghinulsol. Tan-awa karon ang adlaw sa kaluwasan. Nabay mo ingon, pastor? Humbot lang, wala pag ko kasiguro. Siya kaulaw? Di ka na ako idilin sa tubangan, maadto ko sa inyong balay, atuan ka na ako. Mag-istorya ta mahitungod sa kaluwasan. Og ang kaluwasan, di gyud angay ikaulaw tungod kay karon daghan kayo to sa impierno. Kay naulaw sila. Naadto sila sa impierno tungod sa kaulaw. Nakadungog sila sa kaluwasan, apan kay naulaw man sila, wa nila kini giangkon. Nabay mo ingon, mutaas ako pastor, pag ko kasiguro. Dili na ko nabuhaton dinhi, adtuon mo na ako sa inyong balay. Nabay mo ingon, taas ka mo pastor. Wa pag ko kasiguro kung maadto mo kog langit, maadto kog impierno, ambot lang gyud. Sultihan mo na ako 100% karon kung mamatay man ko karon. 100% makaadto gyud kog langit. Tungod kay naginulsol ko sa akong sala, mituo ko kang Hesus Kristo, ako siyang gidawat nga akong manluluwas. Anybody? Hindi mo kaulaw. I assume nakasiguro tanan. Alright, padayuno na to. So, muna siya ang bautismo ha. Dili ni siya gikinanglan para sa kaluwasan, apan importante ni pagtuman sa sugo ni Kristo, nga nagsugo si Kristo, nga magpabautismo sa iyahang ngalan. Bautismohan kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang tanan nga Kristohanon, kinahanglan bautismohan sa tubig, sumala sa Matthew 28:19 to 20. Akong i-review. Number 1, water baptism does not have a part in our salvation. Ang pagpabautismo, walay panginlabutan sa kaluwasan. Ikaduha, ang pagpabautismo sa tubig, unsa ni? Sugo ni Kristo. Si Kristo ang nagsugo, dili si Pastor James. Ikatulo, water baptism is following the Lord's example. Ang pagpabautismo sa tubig, pagsunod kini sa ehemplo ni Ginoong Hesukristo. Sige, basahon na to. 1 Peter 2:21. 1 Peter 2:21. Ready? Dungan sa pagbasa. Go! For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow His steps. Hingon sa Biblia, for even hereunto were ye called. Kay bisan pa niini kamo gitawag, tungod, because Christ also suffered. Tungod, kasi Kristo usab miantos. Kinsa giantosan ni Kristo?
Kay si Kristo usab miantos para nato. Wala si Kristo miantos para sa iyang kaugalingon. Wa siya magpalansang sa cross aron luwason iyang kaugalingon. Nagpalansang siya sa cross para nato aron luwason ta. Living as an example, nagbiya siya kanato og ehemplo nga atong sundon ang iyang mga tunog. Sundon nato iyang mga lakang. Ug usa sa ehemplo nga atong angay sundon nga si Kristo nagpabautismo. Si John the Baptist ang nagbautismo ni Kristo. Angay na nato sundon. Si Jesus nagpabautismo. Nagpuyo si Jesus sa balaan nga kinabuhi. Niingon ni Jesus, sundan na ninyo. Muna angay na to sundon. Amen? Magpuyo ta sa kinabuhi nga balaan. So muna, ang gisugo sa pulong sa Ginoo. Water baptism is following the Lord's example. Ang pagbautismo, gisunod nato ang ehemplo ni Ginoong Hesukristo. So ehemplo dai ni Ginoong Hesukristo. Angay nato sundon si Jesus Kristo nagpabautismo sa tubig dili aron maluwas. Nagpabautismo siya aron pagpakita nato nga atong buhaton og tumanon ang pagkamatarong. Sundon nato ang gihimo ni Jesus. Sa atong matag usa nga paglakaw o pagtuman sa sugo ni Kristo, og sa atong pagpabautismo sa tubig, magpadayon kini sa dalan nga diin ang Dios mao'y malipay. Magpabautismo ta dili para malipay ang tao. Magpabautismo ta para malipay ang Ginoo. Asa man ni makita? Matthew 3:17. Matthew 3:17. Ang Kristohanon nga naglakaw nga matarong makapahimuot kini sa Dios. Ingon pa sa Biblia, si Jesus nagpabautismo. Human sa bautismo ni Jesus, pwede verse 16, Ma'am Jing? Please. Sa verse 16, and Jesus, when he was baptized, si Jesus, giyon sa si Jesus, bautismohan. Kisa nagbautismo niya? Si Juan the Baptist, John the Baptist, went up straight out of the water. Ingon si Biblia, pag human nagbautismo, may gawas siya gikan sa tubig. Sunod, and lo, unya, the heavens were opened unto him. Ang langit na abli para niya. And he saw the Spirit of God descending like a dove. Nakita niya ang Espiritu sa Dios na naog susama sa lapati. And lighting upon him, og mitungtong kaniya. Ang Espiritu sa Dios mura og sa lapati, mipatong kang Jesus. Dili sa lapati ang Espiritu sa Dios ha. Sa iyang nakita, murag sa lapati. Mingtungtong kang Jesus, verse 17. Sa verse 17, and lo, a voice from heaven. Aday tingog gikan sa langit nga nagaingon. Kinsa ang nagsulti? Kinsa tong tingog? Tingog sa Amahan. This is my beloved Son. Mao kini ang akong hinigugmang anak. Diin kaniya ako nahimuot. Diin kaniya ako nalipay pag-ayo. Ingon ang Amahan kang Hesus, mao ni ang akong pinalangga nga anak. Kaniya ako nalipay pag-ayo. Human si Jesus gi bautismuhan. Right? So ang pagpabautismo dai makalipay kini sa Dios. Kaya pagbautismo mao man kini ang usa ka saad nga maglakaw kita sa bag-o nga kinabuhi. Sige, Romans 6:4. Hanaman din sa screen please. Romans chapter 6 verse number 4. Romans 6:4. The Bible says in verse 4, therefore we are buried with him by baptism into death,
that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk, unsa daw? In newness of life. Ingon sa Biblia, busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Kining pagbabautismo hulagway kini nga kita mituo sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Mo na siyang bautismo, itunlob ka sa tubig, kamatayon. Unya, ilubong ka dito, kuhaon ka gikan sa tubig. Mao kana imuhang giangkon nga si Kristo imuhang gi-demonstrate nga ako namatay, gilubong og nabanhaw. Ingon pa sa Biblia that like as Christ was raised from the dead, nga susama kang Kristo gibanhaw gikan sa patay, pinaagi sa himaya saman, bisan kita usab maglakaw. Sa unsang pamaagi ta maglakaw? Maglakaw sa unsa? Bag-ong kinabuhi. Kining pagbabautismo, nagsaad ka human sa bautismo nga maglakaw ka sa unsa? Bag-o nga kinabuhi. Pastor, ipagid ko anda magbag-o. Sa pagbabautismo. Mo na tinuod. Kaya ang pagbabautismo saad man nga maglakaw nako sa bag-o nga kinabuhi. Sa una, chicks adarit ko. Pero karon maglakaw nako sa bag-o nga kinabuhi. Sa una, bisyoso ko. Pero karon maglakaw nako sa bag-o nga kinabuhi. Sa una, wako'y pagpakabana sa akong pamilya, akong asawa, akong sumbagon, akong mga anak, kulatahon ako. Pero karon maglakaw nako sa bag-o nga kinabuhi. Akong bana, ako nang pakaulawan, singgit-singgitan ako sa daghang mga tao. Pero karon maglakaw nako sa bag-o nga kinabuhi. Mao na siya ang pagbabautismo. Pero kung di pa ka ready ana, ayaw lang sa. Kaya ang pagbabautismo saad ni nga maglakaw ka in newness of life. Nganuman, human ka gibautismohan, unya palahubog lang gyapon ka. Kabalo mo sa metabo? Sa man nga baptis palahubog. Maapil pang baptis. Maapil pangalan ni Kristo. Kristohanon niya. Palahubog. Kristohanon niya. Daghang kay bisyo, di ba? Lain. Maulawan ang simbahan og labaw sa tanan, maulawan si Kristo. So, kinahanglan gyud kung magpabautismo ka, isa gyud nimo nga Ginoo, human ani magbag-o nako sa akong kinabuhi. Dili na ako ni mahimo kung wala ang imong tabang Ginoo. Na hinumduman niya si Pablo. Grabe kadautan. Kasi trabaho ni Pablo, ginapatay niya ang mga Kristohanon. Ginagapos ni Pablo, padong siya sa Damascus, na siya later pinirmahan sa hari na ako'y authority. Moadto kog Damascus, pangdakpon na akong mga Kristohanon, akong ipangpriso, akong panglatuson. Pero padong siya sa Damascus, nagpakita kaniya si Ginoong Jesucristo. Ingon pa ni Ginoong Jesucristo, lisod kanimo Pablo, sipaon ang hait. Yaman na ginasipa si Kristo. Kita mo kutsilyo, hait kayo, sipaa daw ninyo. Testing niya niya. Ingon ni Kristo kang Pablo, Pablo, lisod nimo sipaon ng hait. It is hard today to kick against the pricks. Sukad adto si Pablo na convert. Ug sukad adto si Pablo naglakaw sa bag-o nga kinabuhi. Sa mga Kristohanon, importante ang pagpabautismo. Pagsaad nga maglakaw ta sa bag-o ang kinabuhi. Kusog kay ta magtubag-tubag og ginikanan. Kung wa kay plano nga magbago, ayaw lang sa pagpabautismo, maulawan. Ang isulti sa mga mao na simba-simba mo na nakuha inyo sa simbahan. Di man gina nato ilimod, mao man gina isulti sa ginikanan. Mao na natun-an ninyo sa simbahan. Wa mo'y mga batasan. Ingon ana gid ang istorya. So, dapat maglakaw na gyud sa bag-o nga kinabuhi. So, mao na siya ang pagbabautismo sa tubig. And then, ikaupat. Tiwason ni nato last week. Water baptism has one condition. O sara ang requirements. O sara ang kondisyon.
Mubautismo ko ninyo o sa kondisyon. Kabalo mo unsang kondisyon? Kinahanglan ka luwas. Kung dili ka luwas, dili ka pwede bautismuhan. Kung nakasiguro na ka, kung mamatay ka, makadto ka sa langit, pwede na ka bautismuhan. Kung di pa ka kasiguro, di pa ka pwede bautismuhan. Isa ra gyud, mao ra gyud na ang requirements. Kinahanglan nakasiguro ka sa imong kaluwasan. 100% walay pagduha-duha. Dapat nakasiguro ka sa imong kaluwasan. So sama kang Philip, gibautismuhan siya. Na sure niya. Ingon pa ni Philip, Acts 8:35 to 38, Philip opened his mouth and began the same scripture and preached. Giwalihan niya ning kuan. Kasi giwalihan ni Philip din ang eunuch. So ingon pa ni Philip, giwali niya si Jesus ngadto sa eunuch, and as they went their way, they came unto a certain water. Niabot sila sa tubig, and the eunuch said, nay tubig dinhi, unsa may babag nga dili ko nimo bautismuhan? Diha gyud dayon na. Human og sangya ni Philip sa eunuch. Ingon ang eunuch, aysa, nay tubig. Unsa may babag nga nang di ko nimo bautismuhan? Unsa gingon ni Philip? Kung ikaw nagtuo sa tibok nimong kasing-kasing, nagtuo ka kang Jesus, karon dayon pwede ka nako bautismuhan. Ang eunuko miingon, and he answered and said, mao ni ang tubag sa eunuch. Ingon pa niya, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ako nagtuo nga si Kristo anak sa Dios. And he commanded the chariot to stand still. Gipahunong nila ang karwahe, og silang duha minaog ngadto sa tubig, si Philip ug ang eunuch, og gibautismohan ni Philip ang eunuko. Mao ra gid ang iyang pangutana. Ang pangutaran ni Philip, sa pangutaran ni Philip, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Kung nagtuo ka sa tibok na imong kasing-kasing, bautismuhan ka nako. Ingon pa sa eunuko, ako nagtuo nga si Kristo, Jesus Kristo, mao ang anak sa Dios. Niya gibautismuhan diya na ni Philip dayon ang eunuch. So one condition, kung luwas na ka, kung nagtuo ka kang Kristo nga siya anak sa Dios, namatay, gilubong og nabanhaw aron pagluwas nimo, nakasiguro ka sa imong kaluwasan, bautismuhan ka na. Amen. Nabay pangutana regarding baptism. Sumala sa akong giingon, ako kaduha ko na bautismuhan sa among simbahan. Kaduha ko na bautismuhan sa akong pastor. Kay first na bautismuhan ko, dili ko sure. Ikaduha, ako nagyong gisiguro. Mao to kaduha ko na bautismuhan. So, mao na siya ang bautismo, walay panginabutan sa kaluwasan. Apan, magpabautismo ta kay sugo kini ni Kristo. Apan, bautismohan lang ta kung kita naon sana, naluwas na. Kanang dili luwas, di pa na pwede bautismo. Pastor, nabautismohan naman ko sa una. Pero pag bautismo na ako, di pa man ko sigurado sa akong kaluwasan. Kato nga bautismo, invalid. Wa to'y labot, kay wa ka nakasiguro sa imong kaluwasan. Alright. Punta na yung mangutana? Okay, salamat. Ginagin ng utana. Sige, Brad Nante, please. Regarding sa baptism. Yes. Katulik na Jerusalem. Idan pag-anak, wala pa mga tumungong Aha. na binyagan. Sa diferent sa buwan. Okay. Very good. Excellent nga pangutana Rinante. Okay. Sa Catholic, na gitawag nila nga infant baptism. Sa Biblia nan, walay infant baptism. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang batang gamay bautismuhan. O wala na sa Biblia nga bautismuhan ang gamay nga bata. Pastor, nabautismuhan man ko, na bunyagan man ko. Invalid to, wa to'y labot. Kay wala na sa Biblia.
unsa man di ay ang bautismo sa Biblia? Ang bautismo nga naa sa Biblia nan sa kasayuran sa tanan, immersion. Unsa nang immersion, pastor? Kanang ituslo sa tubig. Naitulo ka baptism nga ginahimo sa Katoliko. Kanyang gitawag nga sprinkling. Kanang giingon nimo kanang pisik-pisik, bunyagan, mao na sprinkling. Ikaduha katong pouring, katong baso ang gamiton, bubuan imong ulo. Ikatulo kining immersion. Katong duha, wa toy labot, katong bisik-bisik, wa toy labot, katong bubuan ng ulo, wa toy labot. Usara ang valid nga baptism, kanirang itunlog sa tubig. Pero kung gibautismohan ka nga di pa kaluwas, bisan pag itunlog ka sa tubig, invalid gyapon to. Ang valid ra nga immersion katurang luwas na ka ay kagi bautismohan. Kung nabautismohan ka, kunya di pa ka sure sa imong kaluwasan, invalid ang imong bautismo. So, excellent kayo nga pangutana, Rinante. Salamat kayo na. Putrohon ako ha. Ang sprinkling, ang bunyag, dili na, wala na sa Biblia. Wala kay makit-an sa Biblia nga gibunyagan. Ang naara din sa Biblia nan nga bata, gihalad. Lahi ang halad, lahi ang bunyag. Sa Biblia, si Samuel, gihalad siya si ang mama dito sa simbahan. O man siya gibisik-bisikan. Giampuan siya ni Eli. Gihalad siya sa Ginoo. Wala siya gibautismuhan. Wa gyud kay makita sa Biblia nga infant gibautismuhan. Kung nabautismuhan ka as an infant at itong gamay, imong time walang kamuang-muang, wa man gyud, umantay kalibutan adto. Wala to'y panginlabutan. Invalid to siya nga baptism. Kabalo ka unsa ray naa ato? Ang valid ato na nakakwarta ato. Mura. Special o ordinary. Dili man ato pang daot pero realidad. Let's be practical. Sa ato magpabautismo, wa may bayad ang bautismo. Si Jesus nagpabautismo ka siya ning bayad ba siya di man bayran ang bautismo. Napay uban lahipod. Kay ang bautismo mo bayad para daghan yang bautismohan kay report man. Dalan sa picture, daghan kang daghang support. Dili na mao, wala na sa Biblia. Bahala wa ko'y bautismohan. Ang importante ra mo bautismo ra ko sa tawo nga nakasabot sa kaluwasan. So, thank you kayo sa excellent nga pangutana. Napay pangutana, wala na. Infant baptism, very good. Salamat gid kay nan. Nindot ka na naisgutan nimo. Unsa pay pangutana? Sa pangutana, pastor, pwede ko bautismohan? Kung luwas ka, pwede. Marag nagi maulaw ba? Pangutana pud mo. Mo pray na ko kung wala na pangutana. No comment. Kay ang dili daw mangutana, either nakasabot siya pag-ayo or wa gyud siya nasabtan. Wala mo siya nangutana. Pero I hope nga nakasabot mo pag-ayo kay mo nangutana. Okay, very good no. Pero sa ako agad, isa ra gyud ako ikasultinan. Very good gyud kayo imong pangutana. Sakto gyud kayo. Okay, let's pray. Mag-ambot ta. Gamahanan langit nun nga mahan Lord. Thank you sa imong goodness, sa imong faithfulness sa among kinabuhi. Salamat kaayo Lord sa imong pag-amping sa among kinabuhi karon nga semana. Tibok semana o Dios, ikaw nagauban, nagatagbo sa among panginahanglan amahan. Ikaw ra gyud ang among pasidunggan o Dios kay sa among kaugalingon Ginoo. Wala gyud mi mahimo Lord. Among giilang ang tanan gikan kanimo. Bisan Ginoo sa akong pagka-aksidente, gipasidunggan gyud nako ang imong ngalan amahan. Dili gyud ni ako amahan kay kung ako Ginoo, wala na gyud tapos na akong kinabuhi. Lord, thank you. Nga imo pong gihatagan og chance nga mabuhi, nga makatudlo sa imong mga pulong o Dios. Gamita mi nga instrumento Ginoo sa pagwali, pagsangyaw sa imong pulong nga pinaagi Ginoo niini nga iglesia. Daghan pang mga kalag matudluan sa insakto nga doktrina. Matudluan Ginoo sa kaluwasan o Dios, amo kining itugyan kanimo ang tanan Lord. Sa paglaom nga amo kining madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's have a short break.